Hello! Nagpangita ulit tayo. Dito po ulit sa aking channel na Chemistry na Pinadali. So, more on example pa rin ng computation sa stoichiometry tayo. So, continuation ito actually ng topic sa stoic. So, tingnan po natin yung ating first problem. So, meron po tayo ditong equation, 2 moles of aluminum reacting with 3 moles of iodine and producing 2 moles of aluminum iodide. So, given po natin dito as a starting material is 32.5 grams of aluminum. Ano ating mga hahanapin? Calculate the number of moles of aluminum involved in the reaction. So, on number 2, determine how many grams of iodine are needed to completely react with aluminum to form aluminum iodide. And number 3, compute for the mass in grams of aluminum iodide produced. So, ang ginawa ko po dito, para mas maliwanag, kitang-kita kung ano yung mga hahanapin natin, gumawa ako ng diagram. Siyempre, pag sanay ka na, hindi mo na kailangan gumawa ng diagram, dire-diretso na yung equation mo. So, just for the meantime, mas maganda, kita natin, himayin natin yung equation. So, nag-start ako dito, yung chemical equation sa taas, kinopya ko, and then, isunulot ko sa pula or sa red yung mga coefficients. Bakit? Kasi yung mga coefficients na yan, sila yung directly kakailanganin natin pag gumawa tayo ng mga mole ratio or mole ratio relationship. So, under nito, sinulat ko yung mga mole na unknown. Mole ng aluminum, mole ng iodine, at saka mole ng aluminum iodide. And then below them, isinulat ko ang mass nila. So, hindi mo kasi direkta kayang i-convert yung mass ng aluminum to mass ng iodine. Dadaan ka sa mole ratio. So, tingnan natin. Yung 32.5 grams ng aluminum, convert mo sa mole ng aluminum. And then, pag may mole ka na ng aluminum, kaya mo nang makuha yung mole ng iodine. Paano? Ay di gagamit ka ng mole ratio, aluminum versus iodine, yung mole nila. Then, pagka may mole ka na ng iodine, makukompute mo na yung mass in grams ng iodine. Ganon din yung aluminum iodide ha. Yung mole ng aluminum, gagamit ka lang ng mole ratio ng aluminum versus aluminum iodide, makukuha mo na rin ang mole ng aluminum iodide. At pag may mole ka na ng aluminum iodide, kaya mo nang i-compute ang mass in grams ng aluminum iodide. So, bago tayo mag-start, lista muna natin ang mga available mole ratio. So, ito siya. Kinuha natin to sa original equation. So, start natin. Simulan natin. Ang una, ang given natin is 32.5 grams. So, yung mass na yon, convert natin into mole of aluminum. So, paano? Kunin mo yung molar mass sa periodic table. So, di ba sa periodic table, it's 26.98 gram per mole. Pero bakit isinulat ko sa baba? Yun ay para makancel ko ang mass. So, cancel ang gram dito, cancel ang gram doon. Anong natira? Mole. So, yun yung unit. So, 32.5 times 1 divided by 26.98. So, ang answer natin is 1.2 or 1.20 mole of aluminum. So, sulat natin sa diagram para nakikita natin yung development. Nasa na tayo? So, ngayon naman, i-compute naman natin ang mole ng aluminum to mole ng iodine. So, paano natin gagawin yon? So, gagamit tayo ng mole relationship ng aluminum versus iodine. So, ano ang ating relationship? 3 moles of iodine for every 2 moles of aluminum. So, that way, makakancel mo ang mole ng aluminum. So, ano yun? 1.2 times 3 divided by 2. Ang answer natin ay mole ng iodine, which is 1.8. So, sulat na natin sa ating diagram. So, nandito na tayo. Kita na natin ano pa ang kulang. So, yung mole ng aluminum iodide. So, yung mole ng aluminum iodide, again, from the reference na 1.20 mole ng aluminum, kunin mo naman this time ang relationship, yung mole ratio ng aluminum versus aluminum iodide. So, ano ang relationship? 2:2. So, cancel mo yung mole ng aluminum, anong natira? Mole ng aluminum iodide. So, 1.2 times 2 divided by 2, the answer is 1.20 mole ng aluminum iodide. Okay, pwede natin siyang isulat dito sa ating diagram. Okay? So, ngayon, ano ang kulang? Yung mass ng iodine at mass ng aluminum iodide. So, paano nga natin i-convert
ang mole to mass. Again, use your molar mass from the periodic table. So, yung molar mass ng iodine is 253.8 gram. I2 siya ha, kaya siya ay naka-times 2. So, 1.8 times 253.8 grams, ang answer natin ay cancel mo ang mole ng iodine, cancel mo ang mole ng iodine, ang matitira is 456.84 gram ng iodine. So, that is the mass of iodine. So, atin siyang isulat na sa ating diagram. Okay, so isa na lang yung kulang. So, ano nga, yung mole, again, 1.2 mole ng aluminum iodide, convert natin into mass. Again, go to periodic table, kunin ang molar mass. So, ang molar mass ng aluminum iodide ay 407.68 times 1.2 mole. Cancel mo tong mole ng aluminum iodide. Cancel mo rin siya. Anong answer natin? 489.22 gram. So, nakamas na siya ngayon ng aluminum iodide. Okay? So, kumpleto nating diagram. So, ganun lang siya. Hihimayin mo nga lang para hindi ka malito. Okay? Tingnan mo tong mas, mas maigsi. Pero, detalyado pa rin. So, tingnan mo tong reaction na to. 2 moles of methanol plus 3 moles of oxygen producing 2 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. So, the problem is, if methanol would undergo combustion reaction using the initial mass of 100 grams, how much in grams water will be produced? So again, starting material natin is in mass. Pagka nakakita ka ng mass, lagi mong uunahin, convert mo siya sa mole. Kasi lagi natin gagamitin yung mole relationship, yung mole ratio. At hindi mo po pwedeng gamitin ang mass sa mole ratio. So this time, 100 grams, convert mo siya sa mole. Mole ng methanol. So, anong gagamitin mo dyan? Molar mass ng methanol. Ngayon, yung moles ng methanol na nakuha mo from your initial mass, makukuha mo ngayon ang moles ng iyong unknown, which is the water. So, paano mo makukuha yung moles ng water? Galing sa moles ng methanol. Yung kanilang relationship, yung mole ratio. So, water na molecules from mole ratio. Ngayon, naka-moles na yung water natin. Pwede na natin kuhanin ang mass ng water, which is the unknown in our problem. So, paano mo uli? Again, use your molar mass. This time, molar mass na ng water. So, tingnan natin yung i-substitute na natin yung ating mga given. So here, makikita natin 100 grams starting material. Kinonvert natin siya into molar mass, into moles gamit ang molar mass. And then, yung answer doon, i-multiply mo sa mole relationship or mole ratio ng water with methanol. So, 4 is to 2. Tapos, nung makuha mo na yung number of moles ng water, minultiply mo sa molar mass ng water para naman makuha mo ang mass niya. Tingnan mo to. Pag kinancel mo to, cancel, 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 anong natira? Mass ng water, which is 112.45 grams of water. So, ganun lang siya. So, may mga equation pa tayo dito na kung sakuan ay dire-diretso na kasi maliwanag na. Pero kung nalilito ka, I would suggest gumamit ka muna ng diagram. Okay, so hanggang dito na muna po ulit tayo. Sana may natutunan kayo at sana intayan nyo or panuorin nyo po ulit ang mga susunod kong video na may mga iba't iba pang topic. Ang ating sunod na video, topic ay limiting reactant and percent yield still on stoichiometry. Thank you very much again and hope to see you soon. Thank you and bye-bye po sa lahat. God bless po.